Good day mga ka-tech. For today's video may tanggap tayong iPhone 7. Ang issue nito is no display. At nung chinik ko, napansin ko na meron lang itong backlight or dim light. Kaya tinisting ko muna sa bagong screen, but still no display pa rin at backlight lang nagpapakita. So sa part na to, nag-proceed na agad ako sa PC connector ng LCD. Kasi most common sa mga ganitong issue is nagkakaproblema sa PC connector ng LCD natin. So, chinik ko lang dito isa-isa yung paa ng ating PC connector. At simple gumamit tayo dito ng schematic diagram para makita natin ang voltage drop ng kada isang paa ng PC connector. So, dito sa part na to, inisa-isa ko na ang paa ng ating PC connector. At sa upper part ng ating PC connector is normal namang lahat yung ating nakitang reading, wala tayong nakitang problem. So dito sa lower part ng ating PC connector, dito tayo nakakita ng problema, which is yung unang pin at saka yung pangatlong pin is short to ground silang dalawa. So ngayon malinaw na sa atin kung bakit walang display ang ating unit, kasi nag short to ground ang linya ng 5.7 volt na nagsusupply galing sa ating chestnut IC. So dahil nakita na nga natin ang salarin kung bakit no display ang ating screen, kaya naman nag-proceed na tayo sa motherboard. So dito sa part na to is binabaklas ko ng motherboard para ma-repair na natin at matanggal ang shorted na components. So dito sa part na to, natanggalan natin ang motherboard. At una kong napansin dito sa motherboard natin is ay nakabaklas na siya at nakatanggal na yung takip niya. It means ni-repair na siguro to dati at hindi siguro na-repair, kaya dito sa atin dinala. At ayun nga, kung nakikita natin sa microscope, nakita agad natin ang tunay na salarin, which is dalawang capacitor na corroded na. Kaya yan ang ating kailangan matanggal at mapalitan para bumalik na ang ating display at tuluyan ng magamit ni customer ang kanyang cellphone. So dito nga sa part na to, nililinis ko muna yung mga components niya kasi napansin ko na maraming dumi at may mga corrosion. Kaya naman nilinis ko to ng lacquer thinner kasi wala akong ibang panglinis. At ito sa part na to, tinis ko na muna agad yung capacitor na sira. Dito ay ginamitan ko ng rosin para mag voltage inject tayo, kasi mas mabuti na yung sigurado tayong yun talaga ang tunay na salarin kung bakit shorted ng ating PP 5.7 volt na linya. Kaya naman, so sa part na to nag-voltage inject na ako at ayan nga, nakita agad natin na yung capacitor talaga nag-pose. So dito, hindi ko na napakita yung pagtanggal ko ng capacitor na yun kasi hindi ko na malaya na nalubat pala ang aking camera. Kaya sa part na to is binabalik ko na ang motherboard at for testing na. So na-repair ko na pala yan at ito nga, success na natin pagre-repair at ayan na, nagkaroon na siya ng display. So mas maganda talagang na meron tayong proper knowledge at proper pag-diagnose ng ating mga cellphone para hindi tayo magkamali sa kung ano man ang tatanggalin natin na pyesa or mga components. So ready to pick up na lang to kasi okay naman ang ating unit. At sa mga gustong magpa-ayos dyan, just PM lang, and hanggang dito lang tayo. Papalo na lang po. Bye.